Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Ramil. Lumaki ako sa probinsya ng Samar, sa isang maliit na barangay malapit sa bundok na tinatawag naming San Rafael. Bata pa lamang ako noon nang makilala ko si Junel, na agad naging matalik kong kaibigan. Lahat ng oras ko sa pagkabata ay kasama siya. Sa paliligo sa ilog, pag-akyat sa puno ng mangga, at kahit sa pagbisita sa mga liblib na bahagi ng baryo, kung saan madalas kaming pinagbabawalan ng aming mga magulang. Palagi kaming magkasama, at sa isip ko, hanggang pagtanda ay hindi kami mapaghihiwalay. Ngunit isang gabi, Boss Pao, lahat ng iyon ay nagbago. Isang buwan ng Oktubre, panahon ng anihan, nag-aya si Junel na samahan ko raw siya papunta sa Sitio Kalawitan. Isang parte ng gubat, Boss Pao, na hindi basta pinupuntahan kahit ng matatanda. Ang lugar na iyon ay kilala sa mga kwentong may nagmumultong sundalo, mga engkanto na nanghihikayat, at higit sa lahat, mga aswang na doon na naninirahan. Siyempre, Boss Pao, dahil kaibigan ko siya, hindi ako nagdalawang isip at sumama. Madilim na noon, at tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa amin. Habang papalapit kami, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid mula sa mga puno ng akasya at balete na naglalakihan doon. Ang tahimik lang ng paligid at kakaibang lamig ang humahaplos sa balat ko. Pagdating namin, Boss Pao, sa isang maliit na clearing, bigla siyang huminto. Ngumiti siya, pero kakaiba. Hindi iyon ang ngiti ng kaibigang nakasanayan ko. Parang may tinatago. Parang may lihim na gustong ibunyag. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang bagay na tila luma at marumi. Isang itim na balahibong ibon, nakatali sa pulang sinulid. Sa sandaling iyon, Boss Pao, biglang nagbago ang hangin. Wala na akong marinig na kuliglig. Wala ring palaka. Wala ring huni ng ibon. Ang gubat na dati ay buhay ay biglang naging libingan. Nakatitig siya sa akin at nagsimulang kumibot ang balat sa kanyang muka. Para bang may gumagalaw sa ilalim nito. Ang mga mata niya, Boss Pao, ay unti-unting kumislap sa dilim. Kulay dilaw na parang mata ng hayop. Napaatras ako, pero huli na, dahil mula sa paligid, lumitaw ang 3 aso. Ngunit hindi sila ordinaryong aso. Payat iyon, Boss Pao, ngunit matipuno. Mahaba ang dila, pulang-pula ang mga mata, at sa bawat yapak nila ay tila nanginginig ang lupa. Ang mga ngipin nila ay mahahaba at matutulis, at ang hininga ay mabaho, amoy bulok na karne. Ang kaibigan kong si Junel, unti-unting nag-iba ang anyo. Tumubo ang mahahabang kuko na parang pangil ng mabangis na hayop. Ang kanyang katawan ay lumaki, at narinig ko ang malalim na garalgal mula sa kanyang lalamunan. Parang halimaw na matagal nang natutulog at ngayoy pinalaya. Ang mukha niya ay mahaba, at ang ngiti niya ay nagmistulang hilat siya ng isang nilalang
na hindi na tao. Napaatras ako, Boss Pao. Tumakbo, ngunit saan man ako lumiko, pakiramdam ko ay hindi ako makaalis. Ang daan pa uwi ay tila nawala. Paulit-ulit akong ibinabalik ng gubat sa iisang clearing. Ang mga puno ay parang nagsasara. Ang dilim ay mas bumibigat. At sa bawat paglingon ko ay naroon siya. Ang kaibigan kong hindi na kaibigan. Nakatanaw, nakangiti, at kasama ang mga asong hindi na dapat nabubuhay. Hindi ko na matandaan kung gaano ako katagal tumakbo. Nang mawalan ako ng malay, nagising ako sa gilid ng ilog. Duguan ang mga tuhod at sugatan ang braso. Natagpuan ako ng mga taga-baryo kinabukasan at agad nila akong dinala sa bahay. Nang ikwento ko ang nangyari, natahimik ang lahat. Walang tumawa, walang nagduda. Alam nila ang nakita ko. Lumapit ang pinakamatandang babae sa baryo at nagsabi na noon pa man ay may bulong-bulungan na ang pamilya ni Junel ay may lahing aswang. Ang sabi nila, ang mga ganoong nilalang ay marunong magtago, marunong magpanggap, at marunong makisama. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila mapipigil ang tunay na anyo nila. Pagkatapos ng gabing iyon, Boss Pao, hindi ko na muling nakita si Junel. Ang bahay nila ay iniwan. At ang sabi ng mga kapitbahay, lumipat daw sila sa isang bayan. Pero hindi iyon sapat para mawala ang takot ko. Sa tuwing dadaan ako, malapit sa bundok ng San Rafael, pakiramdam ko ay may mga matang nakasilip mula sa mga anino. Mga matang dilaw, kumikislap sa dilim at naghihintay. Ngayon, Boss Pao, tuwing naiisip ko ang salitang best friend, may halong kirot at kaba sa dibdib ko. Sapagkat minsan, ang taong inaakala mong kakampi habang buhay, siya pala ang magdadala sa iyo sa mismong pintuan ng kadiliman. Sa Samar, laging may kwento ng aswang. Ngunit ako mismo ang makakapagsabi, hindi lahat ng halimaw ay nasa labas. Minsan, nakatago sila sa katawan ng mga taong pinakamalapit sa iyo. At kung sakaling mapadpad kayo sa sityo Kalawitan sa gabi, tandaan ninyo, huwag kayong masyadong magtitiwala sa kahit kanino. Dahil baka ang kaibigan mong kasama ay hindi na tao, kundi nilalang na matagal nang nagkukubli sa balat ng tao.